ang alok ng batala. Lumapit si Gargan at minasdan si Gaia na parang isang bagay, hindi isang nilalang. Alam ko ang laman ng iyong puso, wika ng batala. Hindi kapangyarihan ang nais mo, kundi buhay. Nagliyabang itim na liwanag sa paligid. Ibinibigay ko sa iyo ang katawang lupa. Muli kang hihinga, muli kang lalakad sa mundo. Ngunit tumindig ang loob ni Gaia. Kung may kapalit ang buhay na iyan, mariin niyang sagot, hindi ko ito tatanggapin. Ayokong mabuhay kapalit ang kapahamakan ng iba. Ngumiti si Gargan, ngiting walang kaluluwa. Walang kapalit. Ibibigay ko lamang ang buhay na matagal mo nang hinihiling. At dahil sa matinding pananabik na mabuhay muli, pumayag si Gaia. Hindi niya alam. Ang kasinungalingan ay mas malalim kaysa sa kamatayan. Ang muling pagbangon. Sa isang ritual na walang saksi, muling binuhay ang katawan ni Gaia. Tumibok ang kanyang puso. Bumukas ang kanyang mga mata. Ngunit sa sandaling iyon, lihim na nilagyan ni Gargan ng itim na mahika ang kanyang katawan. Mahikang hindi nararamdaman, mahikang hindi nakikita, mahikang nakikinig at nakakakita para sa bathala. Ang katawan ni Gaia ay naging buhay na mata at tainga ni Gargan. Ang apat na sangre. Samantala ang mga sangre, tagapangalaga ng apat na brilyante, ay naglagay ng basbas upang itago ang kanilang mga kota. Walang aninong makakasilip, walang Diyos na makakatanaw, walang mahikang makakatuntun sa kanila. Akala nila'y ligtas na sila. Hindi nila alam, may isang bagay na hindi saklaw ng basbas. Ang lihim na mata. Sa tuwing kasama ng mga sangagre si Gaia, naririnig ni Gargan ang kanilang mga usapan. Nakikita niya ang kanilang dinadaanan. Nadarama niya ang bawat pintig ng brilyante. Hindi dahil sa pagtataksil ni Gaia, kundi dahil ang kanyang katawan ay isinumpa. Kahit magpalit sila ng anyo, kahit magtago sa banal na lupa, nakikita pa rin sila ni Gargan basta't kasama nila si Gaia. Ang trahedya, walang kaalam-alam ang mga sangre na bawat hakbang nila ay sinusundan ng masamang bathala. At si Gaia, na naniwalang binigyan siya ng buhay ng walang kapalit, ay hindi pa alam na siya pala ang pinakamapangwasak na daan patungo sa kanilang pagbagsak. Muling naglakbay ang apat na sangre, tanga ng mga brilyanteng tagapangalaga ng balanse ng Encantadia. Kasama nila si Gaia, ang muling binuhay, ang akala nila ay pinagpala ng kapalaran. Hindi nila alam, may ikatlong presensya sa bawat hakbang, ang mata ng dilim. Sa malayong kaharian ng anino, nakaupo si Batalang Gargan sa kanyang trono. Nakapikit ang kanyang mga mata. Ngunit nakikita niya ang lahat. Ang hangin ay nagdala ng tinig. Ang lupa ay nagpakita ng anyo. Naririnig ko kayo, bulong ng batala. Nakikita ko ang inyong mga lihim. Sa bawat pagtawa ng mga sangagre, sa bawat pagbanggit ng kanilang mga plano, ang katawan ni Gaia ay bahagyang nanginginig. Hindi dahil sa takot, kundi dahil may nakikinig sa loob niya. Ang basbas na nabibiyak, dumating ang mga sangre sa isang lihim na kota, isang lugar na binalot ng sinaunang basbas. Dito kahit ang bathala ay bulag, wika ng isa. Ngunit nang pumasok si Gaia sa banal na lupa, nagkaroon ng bitakang basbas. Hindi ito nakita, hindi ito naramdaman. Ngunit sa kaharian ng dilim, ngumiti si Gargan. Kahit ang liwanag, anya, ay may dalang anino. Ang unang babala, kinagabihan habang nagpapahinga ang mga sangagre, nagising si Gaia sa isang bulong. Naririnig mo ba ako? Isang tinig na hindi kanya. Isang tinig na malamig at mabigat. Hinawakan niya ang kanyang dibdib. Doon, sa ilalim ng balat, may gumagalaw na mahika. Saglit niyang nasilayan ang mga mata ni Gargan sa refleksyon ng tubig. Napaatras si Gaia, hinihingal. Ano ang ginawa mo sa akin? Bulong niya sa sarili. Ngunit pinili niyang manahimik. Dahil sa unang pagkakataon mula nang siya'y mabuhay muli, natakot siyang muling mamatay. Ang pagdududa ng sangre. Napansin ng isa sa mga sangagre ang pagbabago. Biglang lumalamig ang hangin kapag nagsasalita si Gaia. Bahagyang nagdidilim ang brilyante kapag siya'y lumalapit. May pakiramdam na parang may matang nakasilip. May mali, wika ng sangre ng hangin. Parang may sumusunod sa atin. Ngunit walang ebidensya. Walang anino. Walang bakas ng mahika. Si Gaia ay tahimik lamang. Bitbit ang lihim na hindi niya maintindihan. Ang utos ni Gargan. Sa kaharian ng dilim, itinaas ni Gargan ang kanyang kamay. Huwag mo silang balaan, bulong niya sa loob ni Gaia, at mananatili kang buhay. Sa sandaling iyon, naunawaan ni Gaia ang katotohanan. May kapalit ang buhay. Hindi dugo, hindi kaluluwa, kundi katahimikan.